Robin. Papa! Sabi ko, Papa! Ngayon lang po nila nakita. Dapat ma-update ako dun saan para masabihan ko na rin kung kailan natitira mo. Oo, good lang. Pero patanong din yung po nila kung pwedeng makuha yung buto. Yun yung request ni Kuya Nico. Pwede na ko yun. So let's come together, celebrate each other, stand united as one. We lift our hands up and pray, lay all our lives. Hello po mga ka-viewers, mga kalingap. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. At syempre, panibagong araw, panibagong reaksyon ang ihahatid ko sa inyo ngayon. So, ayan, ito po is magmi-mix po ito, dalawang upload po ni Kalingap Rab, no? So, nung kung nakaraan is, ayun nga yung bumisita sila na nakausap niya yung mga bata and sobrang emotional yung mga bata. So ngayon is good news kasi yung cremation money, okay, is kompleto na po. At ito po ay galing po yung 35K galing po sa live ni Kalingap Edo. So galing yun kay Kalingap Edo and nagdagdag po si Kuya Val, no? Kaya yung cremation money is hindi na po natin or hindi na po problemahin ng family ni Kuya Ruben or nila Ate Pia. So, yun nga po is hinihintay po natin kung ano yung maging decision kasi nga nung nakaraan is pauwi pa lang po si Kalingap Nico, yung kapatid po ni Kuya Ruben. So, ngayon, nakauwi na po siya and sobrang napaka-emotional po. And nalungkot po siya sa pagkawala po ni Tatay Ruben, no? So, ngayon is nag-usap-usap na po sila. At ito na po yung pinaka-final na usapan na i-cremate po siya kasi yun daw din po ang bilin po ni Kuya Ruben. Ayon kay Ate Pia. Okay, kasi pinuntahan po siya sa ospital at doon po sila nag-usap-usap. So ngayon po is may hiling po yung family ni Tatay Ruben, no? Na kung po pwede, okay, ito po yung mangyayari. Pwede siyang i-cremate, okay? Pero yung urn o yung ash po ni Tatay Ruben is maiiwan dito sa Pinas. Pero yung buto is iuwi ni Kuya Nico doon po sa India. Kasi yun po yung traditional ng mga Indian na kailangan talagang maiuwi nila ang abo or ang buto ng pamilya nila na namatay sa abroad or sa ibang bansa. Kaya yun po yung healing ng mga family ni Kuya Ruben. Okay? Dahil dito isa, kasi ito po yung kanilang tradition na meron po silang lugar na kung saan doon po nila itatapon o doon po nila isasaboy yung buto or abo ng namatay nilang kapamilya at ito po ay hanggat naandun, hanggat naisaboy doon yung abo o yung buto ng tao na namatay is patuloy pa rin po ang pagdating ng biyaya sa pamilya na maiwan and syempre
nandun din po yung pagpapalaya or pagpapatawad sa anumang kasalanan ng kasalanan niya habang siya ay nabubuhay. Yan po yung tradisyon ng mga Indian. So, kaya yun po yung kailangan ay may maiuwi sila, abuman o yung buto. Pumayag naman po sila na yung urn o yung ash o yung abo is maiiwan sa Pilipinas, pero yung buto is, yun po yung pinaka-request ng family ni Tatay Ruben na maiuwi nila doon. So, ayan po yung update sa pag-uwi or sa pag-uusap ni Ate Pia. So, yan po yung ating aabangan kung ano po yung gagawin nila dyan, kung magagawa ba nila yan o hindi. Pero, ayun nga po is makikiusap na lang po doon sa crematorium, no? Or doon sa may cremation center na kung pwede is ganun po yung gagawin nila para naman po maging panatag naman or para naman hindi masyadong magdamdam yung family ni Tatay Ruben doon sa India. Siyempre hindi naman po pwedeng iuwi nila yung ash kasi nandito naman po sa Pilipinas, nandyan naman po sa Pilipinas yung family ni Ate Pia. So, ganun na lang po yung naging desisyon ng family na yung parang hahatiin na lang. So, abangan na lang po natin ang update kasi ang gagawin na lang po yung cremation, I think, after na lang na makalabas si Ate Pia kasi pwede naman daw i-extend po yung araw na nakaburol pa si Tatay Ruben doon sa kanilang bahay. At mahihintay niya po si Ate Pia na makauwi. And ayan lang po yung update po muna natin tungkol po kay Tatay Ruben. Sipagdasal na lang po natin na sana ay maging maayos ang lahat, lalong-lalo na po sa mga pamilya niyang iiwanan niya, no? And sa tulong po ng Team Kalingap na sila po ay ginamit ni Lord para ihatid or para gabayan sila or para bantayan sila and tulungan sila is maraming salamat din po lalong-lalo na po kay Kuya Val at Kalingap Rab. At syempre, kita naman po natin yung mga sakripisyo po ng mga iba pa mga Kalingap partners, no? Na halos sa gabi-gabi doon, araw-araw na nandun para tumulong na magpamerienda or mag-asikaso sa mga taong pupunta doon. And ayan, sobrang napaka-emotional ang family ni Kuya Ruben. Nalungkot sila, hindi talaga nila matanggap ang pagkawala ni Kuya Ruben kasi iyon nga yung parang okay pa naman daw sila 2 to 3 days after the accident is okay pa naman daw. So yan po yung update natin. So abangan na lang po natin ulit ang another updates. Meron din pong dapat asikasuhin kasi dito. I think sa pag-uuwi ng mga ganitong ash or mga sa mga ibang bansa. I think kailangan pa natin dyan yung mga authenticated na mga death certificate sa mga galing sa mga embalmer certificate, ano pa yan, mga cremation certificate, ayan po yung mga kailangan. Kaya maraming proseso pa po ang dapat gawin dyan. Kaya yan na lang is tulong-tulong po tayong magdasal na sana lahat po ay magawa ng maayos at mga walang aberya, no? And ayan, maraming salamat po at syempre paalala lang po bago tayo mag-end, kung hindi pa po tayo nakapag-subscribe sa aking channel, ayan, mag-subscribe na po tayo kay Kalingap Rab, Kuya Val, Ate Edna, Jack Tapia Matubang, sa lahat ng Kalingap partners, Kalingap reactors. Ayan, support po natin sila. So ayan, maraming salamat po, bye bye and God bless.